Planetang Mars, sasakupin na nga ba ng Amerika? Kahapon, araw ng Lunes sa Estados Unidos, nanumpa sa pwesto si Donald Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos. Pero ang makasaysayang panunumpa ni Trump ay biglang nagdulot ng pagtataka sa mga nakakapanood dahil hindi nito ipinatong ang kanyang kaliwang kamay sa Biblia na noon ay hawak na ng kanyang unang ginang na si Melania Trump. Naniniwala ang mga academics na walang practical na impact ang kawalan ng Biblia sa panunumpa, pero nagdulot ito ng pagtataka sa mga nakasaksi. Maliban sa magarbong paghahanda at sa matatapang na salita ni Trump, isa sa mga pangunahing hinahanap ngayon ng mga Amerikano sa Google ay ang kasagutan kung bakit hindi ipinatong ni Trump ang kanyang kamay sa Biblia na itinuturing na banal na kasulatan ng mga Kristiyano at Hudyo. Ayon kay Jemery Suri, history professor at presidential scholar mula sa University of Texas, hindi umano mahalaga kung ano ang pinanghahawakan ng isang papasok na pangulo habang nanunumpa, kung ito man ay Biblia, isang makasaysayang dokumento o wala man lang, dahil hindi ito nakakaapekto sa kanilang pagsisimula sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Suri, wala sa konstitusyon na nagsasabing kailangang ikonekta ng presidente ang panunumpa sa Diyos. Ang panunumpa ay para umano sa konstitusyon. Ayon pa sa kanya, pinapayagan ng konstitusyon ang papasok na presidente na pumili kung siya'y manunumpa o magpapatotoo. Ibig sabihin, binibigyan ng mga founding fathers ng Estados Unidos ang mga ateista ng pagkakataon sa ganitong mga sitwasyon. Maliwanag umano ang sinasabi sa konstitusyon na ang panunumpa ay upang ipagtanggol ang konstitusyon at hindi ang mga doktrina ng Biblia. Ayon sa Artikulo 2 ng Konstitusyon ng Estados Unidos, ang papasok na presidente ay kinakailangang magsagawa ng sumusunod na panunumpa o pagpapatibay. Ako ay taimtim na sumumpa na tapat kong isasagawa ang mga tungkulin ng pagiging Pangulo ng Estados Unidos. Sa abot ng aking makakaya, aking iingatan, poprotektahan at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Estados Unidos. Binanggit din sa Artikulo 6 ng Konstitusyon ng Amerika na ang lahat ng mga opisyal na ehekutibo at hudikatura mula sa Estados Unidos at mga individual na estado ay kinakailangang sumumpa o magpatibay na susuportahan ang konstitusyon. Pero wala umanong religious test na maaaring ipatupad bilang kwalifikasyon para sa anumang posisyon sa ilalim ng Estados Unidos. Gayunman, nasa tabi pa rin ni Trump ang kanyang asawang si Melania habang hawak ang dalawang Biblia. Ang Biblia na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at ang Bibliang ginamit ni Pangulong Abraham Lincoln na ginamit niya noong 1861 presidential inauguration. Ang hindi pagpatong ni Trump ng kanyang kamay sa Biblia ay hindi umano nangangahulugan na hindi niya kinikilala ang salita ng Diyos sa kanyang pamumuno. Sa katunayan umano ay binanggit ni Trump ang Diyos sa kanyang inaugural speech nang sabihin niyang iniligtas siya ng Diyos sa assassination attempt upang gawing dakilang muli ang Amerika. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Matatandaan din na noong 2017, ipinatong ni Trump ang kanyang kamay sa Biblia nang manumpa siya bilang Pangulo sa kanyang unang termino. At sa iba pang balita, Donald Trump, balak nang sakupin ang planetang Mars. Matapos sumumpa bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos noong Lunes, January 20, inilatag ni Trump sa kanyang talumpati ang kanyang mga plano para sa susunod na 4 na taon kung saan kabilang dito ang pagbabalik ng Amerika sa pagpapalawak ng teritoryo at eksplorasyon. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest civilization
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Binanggit ni Trump ang salitang Manifest of Destiny sa kanyang inaugurasyon. Ang Manifest Destiny ay isang pilosopya noong ika-19 na siglo na nagtutulak sa mga Amerikano na palawakin ang kanilang teritoryo sa buong hilagang Amerika, na nagresulta naman sa pagsakop at paninirahan sa mga lugar na ngayon ay bahagi na ng Estados Unidos. Ang ideya ng Manifest Destiny ay nagsasabing mayroong tadhana o misyon ang Amerika na sakupin at kolonyalisahin ang buong kontinente. Gustong gamitin ni Trump ang konsepto ng Manifest Destiny at ilapat ito sa kalawakan. Ibig sabihin, nais niyang iparating ang layunin ng kanyang administrasyon na palawakin ang teritoryo hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa kalawakan, tulad ng pagpapadala ng mga tao sa Mars at pagpapalawak ng exploration sa space. Matapos banggitin ni Trump ang maambisyong pagsakop sa Mars, agaw eksena naman ang CEO ng SpaceX na si Elon Musk na dumalo rin sa inaugurasyon. Kapansin-pansin ang malawak na ngiti at thumbs up ni Musk tungkol sa sinabi ng bagong Pangulo. Matagal nang sinabi ni Musk na ang layunin niya sa SpaceX ay magpadala ng mga tao sa Mars upang gawin itong isang multi-planet species ng sangkatauhan. Sa katunayan, naglunsad na ang SpaceX ng 7 test flights ng kanilang malalaking Starship rocket, ang pinakamalaki at pinakamalakas na launch vehicle sa buong mundo. Pinakahuli sa mga test flights ay noong January 16. Kasama sa Flight 7 ang matagumpay na paglanding at pagkakakuha sa malaki at mabigat na Super Heavy booster ng Starship. Pero kalaunan, sumabog ang Starship vehicle na ito habang papaakyat na ito sa kalawakan pabalik ng mundo. Kasalukuyang isinasagawa ng FAA ang isang investigasyon tungkol sa insidenteng ito. Pinili ng NASA ang Starship ng SpaceX ni Elon Musk upang magdala ng mga astronaut sa buwan sa pamamagitan ng Artemis 3 mission. Ang misyon na ito ay nakatakdang maganap sa 2017. Dumalo rin sa inaugurasyon si Jeff Bezos, ang may-ari ng Blue Origin, isang pribadong kumpanya sa kalawakan. Matapos lamang ang ilang araw ng matagumpay na paglulunsad ng kanilang bagong rocket o ang New Glenn sa orbit, pinili ng NASA ang rocket na ito para mag-launch naman ng susunod na robotic mission patungong Mars o ang tinatawag na Escapade mission. Yan ay matapos ang ilang taon ng pagkaantala. Ayon kay Elon Musk, maaaring mag-launch ang SpaceX ng Starship na walang sakay na tao o uncrewed patungong Mars sa 2026. Matatandaan na sa kanyang unang termino mula 2017 hanggang 2021, nagpakita si Trump ng malaking suporta sa security at space exploration ng Estados Unidos. Itinatag niya ang US Space Force bilang bagong sangay ng militar upang pangalagaan ang mga interes ng Amerika sa kalawakan. Binigyan din ni Trump ng pansin ang National Space Council na pinamumunuan ng kanyang Vice President noon na si Mike Pence. Yan ay upang itulak ang NASA at iba pang mga proyekto sa kalawakan ng Estados Unidos. Nagpatuloy ang administrasyon ni Biden sa National Space Council sa ilalim naman ng pamumuno ni Vice President Kamala Harris na dumalo pa nga noon sa paglulunsad ng Space Launch System mega rocket noong August 2022. Inaasahan naman na mangunguna sa National Space Council ang kasalukuyang Vice President na si J.D. Vance na nanumpa noong linggo. Samantala, pinili naman ni Trump si Jared Isaacman, isang bilyonaryo na nakalipad na sa kalawakan ng 2 beses sa SpaceX rockets bilang nominee para sa susunod na pinuno ng NASA. Umaasa si Trump na ang susunod na 4 na taon ay magiging isang makasaysayang pagbabago para sa mga Amerikano.
We'll stand bravely, we will live proudly, we will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours, and our golden age has just begun. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.